Isang batang ang pangalan ay Ippo, ang masipag na tumulong sa kanyang ina bilang kargador. See you later! Have a good... Kinabukasan ng isa sa kanyang kaklase ay maraming tiket at nag-aalok ito ng makakasamang manood ng sine. Niyaya rin siya nitong sumama ngunit kahit na gusto niyang sumama, ay hindi pwede dahil walang makakasama ang kanyang ina sa trabaho. Kaya iniwan na siya ng mga ito pero bigla siyang inasar nito na kinalungkot niya. Habang naglalakad pa uwi ay naiisip niya na sana nakakasama na lang siya para hindi siya maging talunan sa paningin ng kanyang mga kaklase. Maya-maya pa ay dumating ang grupo ni Amasawa at binanatan siya dahil amoy bulate raw siya. Think so? It's you stink like But we have to use bait on our fishing boat, so you see... Who do you think you are? Earthworms, lugworms, who cares, huh? Why are you hitting me, Umazawa? What's in it? Hanggang sa dumating ang isang lalaki na nagja-jogging at tinulungan siya nito. Dahil dito ay nagtakbuhan ang mga kupal sa takot. Let's get out of here! Agad namang nawala ng malay si Ippo kaya dinala muna siya nito sa boxing gym at nilunasan ang kanyang mga pinsala. Paggising niya ay namangha si Ippo sa mga boxer doon. Dito ay sinubukan ng lalaki si Ippo at pinasuntok ang punching bag na may mukha ng bully. Napansin ng lalaki na may potensyal ang suntok niya kahit nasugatan pa ito. Dahil doon ay binigyan siya nito ng isang tape na naglalaman ng World Boxing Event. Nang mapanood ito ni Ippo ay talagang namangha siya, sa mga sumunod na araw ay hinanap niya ang lalaki. At nakita nga niya ito at nalaman niya na ang pangalan nito ay Mamoru Takamura, na isang middleweight champion. Nakiusap si Ippo na turuan siya maging isa ring professional boxer. Pero bago ito pumayag ay nagbigay muna ito ng pagsubok sa kanya. Boxing's no plaything! What? Pagkatapos ay sinabi niya kay Ippo na kung magagawa niya ito, ay papayagan na siya nito. Dito ay ginawa ito ni Ippo ng paulit-ulit mula umaga hanggang gabi, sa loob ng isang linggo. Hanggang sa isang araw ay napagtanto niya na may kakaibang tunog sa ginagawang suntok ni Takamura, kaya ginaya niya ito at nagawa na nga niya. Kinabukasan habang nagja-jogging si Takamura ay nakita niya si Ippo sa malayo na parang may hinihintay. Nang lapitan niya ito ay sinabi ni Ippo na nakahanap siya ng paraan para makahuli ng 10 dahon. Ngunit 10 dahon lang ang nahuli ni Ippo gamit ang kaliwang kamay. Yahoo! I did it! I did it! I did it! See? Look! Ganun pa man ay napahanga pa rin si Takamura at sinabing magbato ulit ng jab. Kaso binanatan niya ito dahil ayaw nang tumigil. Dahil doon ay dinala na ni Takamura si Ippo sa gym. Habang nagpapakilala si Ippo, ay lumabas si Komogawa sa silid, ngunit nang makita nito si Ippo ay mukha itong lampa. Kaya kinumpronta nito si Takamura na sinasabing hindi bagay maging boxer si Ippo. Dahil doon ay pinasubok ng sparring si Ippo upang makita ang kakayahan nito. Pagpunta sa ring ay pinakilala sa kanya ang kanyang makakalaban na si Ichiro Miyata. Oh, he's a legend in the world of boxing. So he's stronger than some professional boxers? Ha! Dito ay tumunog na ang bell ngunit nagmukhang tanga si Ippo at hindi alam ang gagawin. Hanggang sa sinigawan ni Takamura si Ippo na mag-turtle defense at ginawa nga ito ni Ippo. Dito ay halos hindi na makabangon si Ippo habang kinakausap niya ang kanyang sarili na sinabing napakabilis ng pangyayari at hindi niya maintindihan. Napabagsak si Ippo pero nakabangon siya na parang walang nangyari na labis na kinagulat ni Komogawa at Miyata. Dito ay pinaalalahanan ni Takamura si Ippo na gumamit ulit ng turtle defense. Maya-maya pa ay nagsimula na ang round 2 ngunit mas lalong naging batak sa pag-atake si Miyata na labis na nagpahirap kay Ippo.
Habang nakahiga si Ippo ay sumigaw si Takamura na kung gusto mong baguhin ang buhay mo, ay ibigay mo na ang lahat ng iyong makakaya sa pagkakataon na ito. Nang marinig ito ni Ippo ay lumakas ang loob niya at nakabangon muli. Kaso hindi pa kaya ni Ippo kumilos at sinamantala nga ito ni Miyata. Come on, you gotta protect your... Agad naman siyang sinabihan ni Takamura na umalis sa lubid at ginawa nga ito ni Ippo kaso nagmukhang tanga. Dito ay nag-usap sina Aoki at Kimura na baka may takot si Miyata kay Ippo kaya hindi ito masyadong sumasalakay. Nalabis na kinatapak ng pride ni Miyata kaya mas lalo itong naging batak sa pag-atake. Hey, look out! Sa sandaling ito ay pumapasok na sa isip ni Takamura na hindi na magtatagal si Ippo sa laban. Kaso nakaligtas pa si Ippo nang tumunog ang kampana. Pinuntahan ni Takamura si Ippo sa corner habang hindi makapaniwala na nakakaya pa ni Ippo na bumangon muli. Nasabi ni Ippo na sanay na siya sa banat dahil mula noon ay palagi na siyang binubuli at sinabi sa sariling hindi ito gaanong masakit. Sa pagsisimula ng third round ay si Ippo naman ang nagpikita ng opensa. I must admit, you've got pretty good jabs. Hip! Shoulder! Recite everything that I've taught you so far. Well, Boxing's all about power. Timing is key. Hanggang sa tamaan si Ippo at muling bumagsak. Pagkatapos ay muling bumangon at sumugod ngunit hindi ito makatama. I won't fall down. Don't do it! He's gonna counter ya! At dito ay muling pinabagsak si Ippo at tuluyang tinapos ang laban. Agad na nilunasan ni Takamura si Ippo gamit ang isang balde ng tubig. Pagkatapos ay pinuntahan si Komogawa para kumbensihin ito na tanggapin si Ippo sa gym na pinayagan naman ni Komogawa at tinanggap si Ippo. It's just like me. But look at my arms, all that from just blocking his punches. Nang magkamalay si Ippo ay nalaman niyang nakapasa siya sa tryout na labis na nagpaluha sa kanya sa sobrang kagalakan. I just wanted to help out the new face. Huh? Makanauchi! The new phase? My past was... I was accepted. You don't know what this means to me. Kinabukasan ay pumunta sa gym si Ippo. Dito ay nakilala niya sina Aoki at Kimura, sabay tinukso siya nito. Kaso hanggang sa pagpapakilala niya kay Mr. Yagi ay patuloy pa rin itong nanggugulo. Pagkatapos nun ay nagmamagaling na ang dalawa sa pagtaturo ng boxing kay Ippo. Pero hindi ito pinayagan ni Takamura dahil bobo daw ang mga ito. Stop! Ngunit sa huli ay wala silang nagawa noong sabihin ni Komogawa na siya ang magtuturo kay Ippo sabay inutusan ng lahat na mag-practice ng sariling sikap. Dito nga ay nag-umpisa na ang pagsasanay ni Ippo gamit ang unpadded mitts. Right. Come on, again. Ito ay para malaman ni Ippo ang magandang tunog ng suntok at tamang anggulo ayon kay Takamura. Sa gitna ng pagsasanay ay sinasabi ni Komogawa na kung marunong nang sumuntok si Ippo ay may kalalagyan si Miyata. At kung patuloy na magsasanay si Ippo sa loob ng 3 buwan ay maaring maabot ni Ippo ang antas ni Miyata. Na narinig naman ni Miyata at talagang natapakan ang pride nito. Dagdag pa ni Komogawa ay kaya lang natalo si Ippo ay dahil wala pa itong alam sa basic. Kinabukasan ay agad na niyaya ni Komogawa si Ippo na mag-practice dahil gusto niya itong turuan ng uppercut. Tinuruan ni Komogawa si Ippo ng tamang position para gawin ang uppercut, ngunit nang subukan ito ni Ippo ay hindi ito tumama sa pad. Use the momentum of my entire body and thrust! Sa sumunod na araw, sinabihan ni Komogawa si Ippo na gumamit ng shadow boxing, ngunit hindi alam ni Ippo kung paano ito gawin. Kaya nagtanong siya sa 2 kupal ngunit hindi ito sumang-ayon sa tinuturo ng bawat isa kaya nagbanatan na lamang ito. Dahil doon ay pinagmasdan na lamang ni Ippo ang ibang kasama sa gym na gumagawa ng shadow boxing. At dito ay nalaman niya na lumalaban ito sa imagination na kalaban. At ang naisip niya ay si Miyata ngunit hindi niya pa kabisado kung paano gumalaw si Miyata kaya pinanood niya ito habang nakikipag-sparring. Kaso hindi nakita ni Ippo kung paano pinatumba ni Miyata ang kasparring nito.
Nang gabing iyon ay patuloy na iniisip ni Ippo ang galaw ni Miyata, maya-maya ay tinanong siya ng kanyang ina sa mga nakaipit na dahon sa kanyang libro. Dito ay naalala niya kung paano siya nagsimula at nagkaroon ng inspirasyon. Kinabukasan, ay patuloy na pinag-aralan ni Ippo ang galaw ni Miyata, ngunit sa kasamaang palad ay bigo pa rin siya. Cross the feet and jump sideways. Pagsapit ng 3 araw ay napansin na ni Ippo ang paraan ni Miyata sa pagbato ng suntok. Pagkatapos ng klase, ay tinambangan na naman siya ng grupo ni Amasawa, at sinabing tumambay muna siya kasama nila pero tinanggihan ito ni Ippo at tinakbuhan. Sa huli ay hindi nakahabol kay Ippo ang mga bully, at dito ay napansin ni Amasawa na bumilis si Ippo. Kinabukasan ay muling pumasok sa gym si Ippo, at dito ay sa wakas ay nakuha na niya ang galaw ni Miyata. That's not it. Sinubukan na ni Ippo mag-shadow boxing. Kaya humingi siya ng payo sa dalawa pero ginago lamang siya ng mga ito kaya tinanong na lamang niya si Komogawa. Very confused. If I chase too far, Miyata's counter comes back at me. Tinanong niya ito kung paano haharapin ang counter ni Miyata. Dito ay pinaliwanag ni Komogawa na dapat inisin si Miyata at hayaang maunang sumugod. Kapag nainip ito at sumugod ay patamaan ito ng uppercut. Nagsimulang mag-practice si Ippo kasama si Komogawa habang nanonood ang ama ni Miyata sa gilid. Pagkatapos nun ay naupo si Ippo sa tabi ng ama ni Miyata, maya-maya pa ay nilapitan ito ni Miyata at kinausap. At dito ay nailang si Ippo nang malamang ito ang ama ni Miyata. Alright, kid, now hit the heavy bag for a while. When you're done. Kinabukasan, habang patuloy sa pagpre-practice si Ippo ay nag-uusap naman si Komogawa at ang ama ni Miyata. Pinag-usapan nila ang potential ni Ippo na nagiging motivation naman ni Miyata. Do some mid punching. Pagkatapos ng pagsasanay nagtungo si Ippo sa shower room, maya-maya pa ay dumating si Takamura at kinupal siya nito. Say size doesn't matter. Habang sinasabing kailangan mong bumili ng boxing shoes. Pagkatapos nun ay agad na pumunta si Ippo sa Otasport, inalok ng tindero si Ippo ng isang mamahaling boxing shoes. Ngunit pinigilan siya ni Miyata na bilhin ito. Sa halip ay pinakita ni Miyata kay Ippo ang mga boxing shoes na bagay sa in-fighter, na gaya ni Ippo. Pagkatapos mabili ang sapatos ay pinuntahan ni Ippo si Miyata para pasalamatan ito. Sabay inalok ng drinks, sa una ay tumanggi ito, ngunit nang pinilit ni Ippo ay pumayag rin. Habang magkasamang nakatambay ay nasabi ni Ippo na inggit siya kay Miyata dahil kasama nito ang kanyang ama na ginagabayan siya. Dito ay nakwento ni Miyata ang tungkol sa kanyang ama. Nalaman ni Ippo na dati ring boksingero ang ama ni Miyata at maagang nagretiro dahil sa injury. Ito rin ang naging dahilan kung bakit maagang pinasok ni Miyata ang mundo ng boxing. Kinabukasan, ay sinabi ni Ippo na gusto niyang makalaban muli si Miyata dahil dito ay sinabi ni Komogawa na maghanda siya sa mas matinding pagsasanay. Sa loob ng ilang linggo ay nagsanay ng matindi si Ippo. Give me short punches, don't stop. Right. Wanted to fight head on. But I never dreamed it would be this Habang nagsasanay ay sumasama rin siya kina Takamura para kumain sa Chuka Soba. At dito ay nalaman ni Ippo na nagtatrabaho si Aoki doon. Sa mga sumunod na linggo ay patuloy ang naging pagsasanay ni Ippo. Welcome home. Dinner's ready. I gotta go now. Oh, Ippo, you should try chewing your food sometime. Sa huling araw, ay nasabi ni Komogawa na handa na si Ippo sa sparring bukas. Pagkatapos ng klase ay nakita ng grupo ng gangster si Ippo. Ngunit hindi na nila ito tinangkang habulin dahil napakabilis nitong tumakbo. Pagdating sa bahay ay kinausap ni Ippo ang kanyang ina. Tungkol sa mga nagbago sa kanyang buhay sa mga nakalipas na buwan dahil dito ay pinalakas ng kanyang ina ang loob ni Ippo at sinabing isipin lang na mukhang isda ang mukha ng kalaban. Nagja-jogging si Ippo pagkatapos ay nakita niya ang isang babae habang nagbibisikleta. Oh, what a Holy Samantala, sa gym ay pumasok ang isang nagngangalang Fuji, isang journalist.
Kinausap nito si Mr. Yagi tungkol sa isang article na pinamagatang Meeting New Face at gusto nitong makapanayam si Miyata. Dito ay willing naman magpa-interview sina Aoki at Kimura pero tinanggihan ito ni Fuji dahil mahinang nilalang ang mga ito. Nang makita ni Fuji si Takamura ay tinanong niya ito tungkol sa suot nito. Dito ay nalaman niya nagaganap si Takamura bilang referee sa magaganap na sparring ni Miyata at Ippo. Naging interesado si Fuji nang marinig ito. Nag-umpisa na ang sparring at pinaliwanag na ni Takamura ang mga patakaran. Pero bago magsimula ay talagang kabado si Ippo kaya inisip niya na lamang na mukhang isda si Miyata pero nabigo dahil dito ay inisip niyang isa na lamang itong octopus pero bigo pa rin siya dahil mas kamukha yun ni Komogawa. Pero sa huli ay for the flashback siya tungkol sa mga naging pagsasanay niya na nagpalakas ng loob niya. Sa pagtunog ng kampana ay naalala ni Ippo at Miyata ang kanilang naging pag-uusap pagkatapos ay nagmadaling sumugod si Ippo kay Miyata. Amazing. He's this way. Oops. Sa gitna ng laban ay nagawang mabasa ni Ippo ang galaw ni Miyata kaya nakapagtapon si Miyata ng unang suntok pero nakaiwas si Ippo gaya ng plano ni Komogawa. Down! Ippo, get back to your neutral corner. And 1! Dito ay napagtanto na ni Miyata ang napakalaking improvement ni Ippo sa loob lamang ng 3 buwan. Pagkabangon ni Miyata ay muling sinubukan ni Ippo ang ginawa niya ngunit nagawa na itong makounter ni Miyata. Sa kabila ng matinding pagkahilo ay nagawa pa ring bumangon ni Ippo sa bilang na 8 na pinagtaka naman ni Miyata dahil alam niyang napuruhan niya si Ippo sa pagkakataong iyon. Nagpatuloy ang laban at dito ay mas lalo pang sumugod si Ippo na muling nagpabagsak kay Miyata. Nakabangon rin ito sa bilang na 8 habang si Ippo naman ay nagplaplano para makapag-set up ng uppercut. Pero sa kasamaang palad ay nagawa itong mabasa ni Miyata at naging dahilan para muling bumagsak si Ippo. Sa kabila nun ay nagawa pa rin itong bumangon sa bilang na 8. Pagkatapos ay tumunog na ang kampana at nagtatapos na ang unang round. Habang nagpapahinga ay napagtanto nila na ang level nila ay nasa parehong antas lamang. Nagsimula na ang ikalawang round, dito ay naging batak sa pag-atake si Ippo na agad na sumugod kay Miyata. Dito ay kumapit na lamang si Miyata dahil hindi pa ito nakakabawi sa pagod hanggang sa matapos ang round. Away from here! Dahil dito ay naisip ni Ippo na kaya kumakapit si Miyata ay dahil nagpapahinga pa ito. Sumapit na ang third round, muling sinubukan ni Ippo ang pag-atake, ngunit napahinto ito nang makitang nagbago ang forma ni Miyata pero hindi siya nagpapihil at tumuloy pa rin sa pag-atake. Attacks in a flash. And when the opponent hits back, he's not there anymore. Dito ay muling bumagsak si Ippo pero nagawa pa rin itong makabangon sa bilang na 8. Pagkatapos ay natapos na ang round at muling nagpahinga sa kani-kanilang corner. Bago nagsimula ang ika-4 na round ay sinabi ni Ippo kay Komogawa na meron pa siyang kailangang gawin. Nagsimula na ang huling round, dito ay pareho silang naging batak sa pag-atake. Sa gitna ng laban ay gumamit ng turtle defense si Ippo pero patuloy siyang binanata ni Miyata hanggang sa masira ang kanyang depensa, ngunit dahil dito ay nakakita ng opening si Ippo na gumamit ng uppercut. Kahit na nakaiwas si Miyata ay napinsala ito ng daplis na suntok. Pinipilit ni Miyata na makabangon pero ayaw nang sumunod ng kanyang mga paa. 4! I know. 7! Hanggang sa natapos ang bilang, sa huli ay si Ippo ang nanalo. And Ippo wins! Yada with a KO! It's incredible! That was a good match, Mr. Makanouchi. Hey kid! Yes sir! Nasabi ni Komogawa kay Ippo na ang kanyang estilo ay nangangailangan ng maraming oras sa training.
Kinagabihan, nakita ni Fuji ang isang picture na nagpapakita na tinamaan ng uppercut sa dulo ng panga si Miyata. Patuloy na naiisip ni Komogawa ang suntok na pinatama ni Ippo, maya-maya ay pumasok ang ama ni Miyata at kinausap siya. Samantala, sa sobrang saya ni Ippo ay hindi ito makatulog. Yet? I'm too excited to sleep, but I need to otherwise. Habang papunta sa gym, iniisip niya ang tungkol sa naging sparring nila ni Miyata. Uppercut was awesome, Ippo. He might actually say that. Who knows? He might. Pagdating niya ay hinahanap niya kagad si Miyata sa gym at tinanong si Aoki at Kimura at sinabi nito na umalis si Miyata para mag-jogging. Dito ay parang nawala ng gana si Ippo sa pagsasanay, hindi kagaya ng dati noong naghahanda pa siya sa laban nila ni Miyata. Dahil dito ay inasar siya ni Takamura na hindi na siya lalakas dahil nawala na si Miyata. Mr. Takamura, you're a jerk! Nagsanay na si Ippo kasama si Komogawa at dito ay maaga silang natapos dahil parang tinatamad si Ippo. Naisip ni Komogawa na dapat ay magsanay si Ippo kasama si Takamura. Chief, so I'm pretty confident I can handle this. How do you think... Habang nagja-jogging silang dalawa ni Takamura, naiisip ni Takamura na mananalo siya sa kanyang laban, habang si Ippo ay halos hindi makasabay dahil sa sipag ni Takamura sa pagpre-practice. Nakaramdam ng hiya si Ippo na baka nakakasagabal lang siya kay Takamura sa pagpre-practice. Nabanggit ni Ippo na napansin niya na bakit hindi na pumupunta sa gym si Miyata dahil doon ay nalulungkot siya. Sinagot siya ni Takamura na hindi ka pumupunta sa gym para makipagkaibigan, hindi biro ang maging pro boxer. Bago magtapos ang araw ay inimbitahan siya ni Takamura sa kanyang bahay, nakita ni Ippo na napakakalat ng bahay nito kaya nilinis niya ito habang nasa banyo si Takamura. Sinubukang umihi ni Takamura ngunit nalaman niyang wala ng likido sa kanyang katawan. Habang naghihintay si Ippo ay nakita nito ang mga adult magazine ni Takamura. Paglabas ni Takamura ay agad itong tumawag kay Aoki para umorder ng ramen para ibigay kay Ippo, habang kumakain ay naisip ni Ippo na basic lang kay Takamura ang pagdadayet. Nag-usap sila tungkol sa kung paano nagsimula sa boxing si Takamura, nalaman ni Ippo na dating siga sa kalye si Takamura hanggang sa makita ni Komogawa, at tinulungan siya nitong mabago ang kanyang buhay. Habang natutulog ay narinig ni Ippo si Takamura na namimilipit sa sakit ng tiyan. Stomach. No! Napagtanto ni Ippo na nagkamali siya ng inaakala dahil sobrang hirap pala ng pinagdadaanan nito sa pagbabawas ng timbang. Kinabukasan ay patuloy ang kanilang matinding pagsasanay. Tumating ang araw ng laban ni Takamura na gaganapin sa Korakuen Hall, sinabi ni Ippo na kabado siya dahil first time niya palamang makarating dito. Sinabi ni Takamura na ipapakita niya kung ano ang ibig sabihin ng pro fight. Nagsimula na ang laban ni Takamura. Mabilis na tinapos ito ni Takamura bilang knockout. Wow, he won! Pagkatapos ng laban lumabas si Ippo at nakausap si Miyata. Ipinaliwanag ni Miyata na umalis na siya ng gym para makaharap muli si Ippo sa darating na Japan Rookie Tournament. Embarrassed, there's another reason. If I belong to the same boxing gym as you... Very well, I'll see you soon as a pro in the ring. Well, you seem to be relaxed enough. Pumunta sina Ippo at Takamura sa protest ni Ippo sa bulwagan at kinuha ang kanyang timbang na 124 pounds. Sa pagsusuri ng timbang, napansin ni Ippo si Mashiba na pasok rin sa kanyang timbang. Sa ring, nakipag-usap si Fuji kay Takamura tungkol sa magiging laban ni Ippo, maya-maya pa napansin ni Takamura na nawawala si Ippo. Nakita niya si Ippo sa banyo at sinabing susunod na ang laban mo. Now go out there. Nagsimula na ang laban at halatang kabado si Ippo dahil dito ay naisip ng kalaban na isa itong easy fight. Sa gitna ng laban ay napansin ni Ippo na mabagal ito kumpara kay Miyata. Miyata's lightning speed. This is almost like slow motion. Natapos ang laban at idineklarang panalo si Ippo. Nagsimula na ang susunod na protest match, si Mashiba at ang kanyang kalaban ay pumasok sa ring. Tumunog ang kampana pero napatigil ang kalaban ni Mashiba sa kanyang pag-atake. Habang pinapanood niya si Mashiba na inihahanda ang kanyang tinatawag na Hitman style.
Sinimulan ni Mashiba na ihagis ang flicker jab sa kanyang kalaban. Tuluyang huminto sa paggalaw ang kanyang kalaban na sinubukang awati ng referee si Mashiba, ngunit nabigo dahil itinulak ni Mashiba ang referee palayo at patuloy na binanatan ang kalaban. Tumunog na ang bell at tapos na ang laban. Sa labas, pinag-uusapan ni Ippo at Takamura ang tungkol sa flicker jab ni Mashiba. Dito ay pinakilala ni Fuji si Ippo kay Mashiba. At nagbanta ito kay Ippo na hindi makakapagtaas ng rank hanggat umiiral ang isang tulad niya. Pagkatapos ay tinanong ni Mashiba si Ippo kung gusto na ba nitong lumipat ng division para umiwas sa kanya. Tumanggi si Ippo at sinabing may pangako siya sa isang tao na kailangan niyang tuparin. Pagkatapos ng klase ay agad na nagpunta si Ippo sa gym para tanggapin ang kanyang pro boxing license. Whoa! Thank you very much! I'm so happy. Habang pauwi ay nakasalubong ni Ippo ang grupo ni Yumizawa. Sinabi ni Yumizawa na alam niyang boksingero si Ippo, sabay nagbiro kung may plano ba itong paghigantihan sila. No, Pero sinagot ito ni Ippo na hindi dahil gusto niya ang boxing at hindi ito para sa paghihiganti. What's that? That's pretty kidding! Sa gym, nagdala si Fuji ng ilang boxing videos para mapanood nila. Dito ay napanood nila si Miyata na nanalo sa kanyang debut fight. Pagkatapos ay sunod nilang napanood ang debut match ni Mashiba. He got a quick KO with a barrage of punches. Pagkatapos manood ay sinabi ni Kamogawa kung sino ang makakalaban ni Ippo sa kanyang unang laban. And the name is... Nanunsyo ni Kamogawa na ang susunod na kalaban ni Ippo ay si Yusuke Oda. Sinabi ni Yogi na si Oda ay may 5 laban, 3 panalo, 2 talo. Naniniwala ang lahat na mananalo si Ippo sa isang madaling laban, na pressure naman si Ippo dahil dito. Samantala, si Minami ay hinahanap si Oda na abala namang nakikipag-date sa kanyang anak na babae. Fighting in the featherweight class, isn't that right? Don't you need to control your weight? Pinakita dito na si Oda ay tamad mag-ensayo at ito ang dahilan kung bakit mahina ang stamina nito. Pumunta si Reiko sa Chukosoba kasama ang kanyang kaibigan, maya-maya ay dumating si Nakimura, Takamura at Ippo. Pagkatapos ay gumawa sila Takamura ng mga gimmick upang palakasin ang loob ni Ippo sa darating nitong laban na nagdulot lang ng kalituhan kay Ippo. 2 losses at the 4-round level, right? I hear that he brags about winning the world title with his... Pagkatapos ng pagsasanay ni Oda, nakita niyang naghihintay si Reiko sa kanya. Hinikayat ni Reiko si Oda na magsanay pa sa gym. Ngunit tumanggi si Oda at sinabing hindi siya nangangailangan ng pagsasanay dahil malakas na siya. Dahil dito ay nasabi ni Reiko na nawawalan na siya ng tiwala kay Oda. At makikipaghiwalay ito kay Oda kapag natalo siya sa laban. Pagkatapos ay kinwento niya ang narinig niya sa grupo nila Ippo na tinawag si Oda nito na nakakaawang nilalang. Pathetic and a clown! Samantala, dito ay tinanong ni Ippo si Takamura kung bakit sila natawa ni Kimura. Sinagot ni Takamura na ang hula ni Aoki ay palaging kabaligtaran ang resulta. Result always turns out to be the opposite of what the card predicted! Tumating si Oda sa gym, nagulat si Minami na gusto nitong magsanay para manalo laban kay Ippo. Sina Oda at Ippo ay nagsanay hanggang sa araw bago ang laban. Drag your feet! Get those knees up! What's wrong with you? Raise your gun! Sa Korakuen Hall, pumunta sina Ippo at Oda sa weight check. Pumunta si Ippo at binati si Oda pero tinitigan lamang ng masama nito si Ippo. It's very nice to meet you. Pagkatapos ng weight check nagjogging si Ippo, habang nagjo-jogging naalala niya ang araw na nakahuli siya ng 10 dahon. Sa araw ng laban, pumasok sina Ippo at Oda sa ring para magsagupaan.
Makanouchi's first bout. Samantala, sina Takamura, Aoki at Kimura ay pinapalakas ang loob ni Ippo. Believe me, the biggest thing always wins it in the ring. Nagsimula na ang round 1, si Oda ay nagmadaling sumugod kay Ippo kaso ay umiwas lamang si Ippo hanggang sa matapos ang unang round. Pagkatapos ay bumalik na sila sa kanilang mga corner hanggang sa nagsimula na ang round 2. Naghagis si Ippo ng ilang suntok sa katawan na nagpa-atras kay Oda sa isang sulok at halos hindi may galaw ang mga paa. More than that to knock me down. Sinuntok pa ni Ippo si Oda sa katawan na tuluyang nagpatumba kay Oda. Pumangon si Oda sa pagbilang ng 7, nagmadali si Ippo na sumugod kay Oda pero nadulas ito na sinamantala naman ni Oda. Dito ay nagkaroon ng sugat ang kilay ni Ippo at pwede itong maging dahilan para mapahinto ang laban. Naghanda si Kamogawa ng isang ice bag dahil tapos na ang ikalawang round. Nang makaupo si Ippo, nilagyan agad ni Kamogawa ng ice bag ang sugat ni Ippo at nilagyan ito ng Aventin. Magsisimula na ang round 3 at malapit nang bumigay ang mga binti ni Oda. Sa gitna ng laban ay inaatake ni Oda ang sugat ni Ippo at para mapigilan ito ay tinakpan ito ni Ippo gamit ang kanyang kaliwang kamay. I can't hold on much longer. They're gonna stop the match. I can't let... Pagkatapos ay lumipat si Ippo sa stance na southpaw, ngunit nahihirapan siya dito. Now that you've withdrawn your heavy... Under circumstances like this, try too hard. First time? Final blow. Agad na itinigil ng referee ang laban at inanunsyo na si Ippo ang panalo. Ippo Makanouchi. Pagkatapos ng laban, nagpapasalamat si Oda kay Ippo na nagpakita sa kanya na ang boxing ay pwedeng maging masaya. Nilapitan siya ni Reiko, dito ay sinabi ni Oda na hindi siya naging kahanga-hanga pero gusto niyang ipagpatuloy ang boxing. Sinabihan ni Makami si Oda na umuwi para makapag-practice siya bukas. Thank you so much. Sa labas, sinabi ni Ippo kay Kamogawa na nagpapasalamat siya bago umalis, sabay inanunsyo ni Yagi na nag-iwan ng pera si Kamogawa upang ipagdiwang nilang 4 ang pagkapanalo ni Ippo. Pumunta sila sa Sugar Ray, dito ay pabebe sa mga waitress si Ippo kaya pinagtripan siya ni Takamura na labis na kinagulat ng lahat. Put that monster away! Oh, don't worry. It was fun. Besides, Debut match the other day. Kinabukasan pumasok si Ippo sa paaralan pagkatapos ng kanyang laban. Nagulat ang kanyang mga kaklase gaya ng kanyang inaasahan, ngunit pagkatapos ng tanghalian, walang kumausap sa kanya. Umakyat si Ippo sa bubong para kumain nang harangin siya ng grupo ni Yumizawa. Tinanong nila si Ippo kung paano niya natalo ang kanyang kalaban sa debut match. Pagkatapos sabihin sa kanila ni Ippo, tinanong nila kung kailan ang susunod niyang laban. Pagkatapos ay tumakas nang hindi humingi ng tawad gaya ng orihinal nilang plano. Exactly what we talked about, Umazawa. Oh, shut up! Where'd you gonna... Sa gym, dumating si Fuji habang iniisip ni Takamura na nandito si Fuji para makapanayam siya, ngunit ang hinanap nito ay si Ippo. Pinagmasdan ni Fuji ang pagsasanay ni Ippo kay Kamogawa, dito ay napansin niyang ginagawa ni Ippo ang peekaboo style at kinakagat ang kanyang mga hinlalaki tulad ni Mike Tyson. Pagkatapos ng pagsasanay ni Ippo, binigyan ni Fuji ng video ng pangalawang laban ni Miyata si Ippo. Kinagabihan, pinanood ni Ippo ang nakaraang laban ni Miyata sa kanyang silid. Kinabukasan, pumasok si Kamogawa sa gym at inanunsyo na ang ikalawang laban ni Ippo ay si Yoshio Fujiwara ng Maeda Boxing Gym. Sa araw ng laban, dumating si Yumizawa at grupo nito sa arena at nagdududa na si Ippo ay mananalo. Pumasok sina Ippo at Fujiwara sa ring, napansin ni Yumizawa na mukhang nakakatakot ang kalaban ni Ippo. Wow! Check it out! Tumunog na ang bell at magsisimula na ang round 1. Si Ippo at Fujiwara ay nagsimulang maghagis ng suntok sa isa't isa. Hindi magawang masira ni Fujiwara ang depensa ni Ippo kaya na-frustrate ito at inatake si Ippo gamit ang ulo.
No doubt about it, that was headbutting if I ever saw it! That's what I thought! Pumangon siya sa bilang na 5. Nagpatuloy ang laban at mas maraming suntok ang ibinato ni Ippo kay Fujiwara, kaso gumamit ulit si Fujiwara ng isang headbutt. Nakita na ito ng referee at agad na winarningan si Fujiwara. Dito ay nalaman ni Ippo na sinasadya ni Fujiwara ang headbutt. Nagpapatuloy ang laban, muling nagpalitan ng suntok sina Ippo at Fujiwara. Nagawang manalo ni Ippo sa palitan at hinulaan ang darating na headbutt. Napabagsak si Fujiwara at nanalo sa laban si Ippo. Kinabukasan sa paaralan, pinilit ni Yumizawa si Ippo na sumunod sa kanya. Siya ay binati ng isang grupo ng mga gangster. Kinwento ni Yumizawa sa grupo ang tungkol sa laban ni Ippo at tinawag si Ippo na kanyang kaibigan. Of course, you're my buddy. We're gonna be pals from now on. You know, friends, amigos. Pinagdiriwang nilang 4 ang isang taong anibersaryo ni Ippo sa gym sa pamamagitan ng pagkain sa Chuka Soba. Tinanong ni Ippo sina Aoki at Kimura kung ano ang nangyari dito noong sumali ito sa Japan Rookie King. Ngunit inasar lang ito ni Takamura at kinwento ang mga kabiguan ng dalawa sa pagsali sa Japan Rookie King. You, Takamura! Oh, no, I'm so sorry. It's all because I asked a stupid... Sa gym habang nakikipag-sparring sina Ippo, pumasok sina Yagi at Kamogawa at ibinalita na nasa magkahiwalay na grupo si Ippo at Miyata. Sina Mashiba at Miyata ang magkagrupo at ang chance lang na magkaharap sila ni Miyata ay ang championship. Sa tournament ang unang makakalaban ni Ippo ay si Jason Ozuma. Nagkomento sina Kimura at Aoki na si Jason ay isang matapang at nakakatakot na seryoso sanang nakinig si Ippo sa dalawa pero sa huli ay puro kalokohan lamang ang sinabi nito. I don't want a ring name anymore. Pagkatapos ay pumasok si Fuji sa gym at nagbigay ng mga detalye tungkol kay Ozuma at sinabing mula siya sa United States of America. Sa Hachinohi Boxing Club pinabagsak ni Ozuma ang isang sparring partner. Hey man, you okay there? Sure, I'm fine. Pinuri ng coach niya ang kanyang makapangyarihang hookshot. Pagkatapos ng pagsasanay, nakita niya ang asawa ng kanyang coach na nagtatahi ng punching bag. Sinabi ni Ozuma na gagamitin niya ang kanyang pera para makabili ng mga guwantes at punching bag para hindi na niya kailangang ayusin pa ito. Naghanda si Ozuma na umalis, nakatanggap siya ng pera at mga salita na nagpapalakas ng loob niya. Everybody. Sa gym, nag-aalala si Ippo tungkol sa pakikipaglaban kay Ozuma. Ngunit sa bandang huli, ay naisip niya na makakaharap din niya ang malalakas na kalaban kagaya ni Miyata dahil dito ay lumakas ang loob niya. I'll have to keep winning no matter what. Sa Nerima Boxing Group, habang nagsasanay si Ozuma gamit ang punching bag, iniimbitahan siya ni Hiroyuki Ota sa isang sparring match. Tumanggi si Ota na magsuot ng headgear habang nagmamadali siyang suntukin si Ozuma. Pagkatapos ng ilang palitan, nagsimulang maghagis ng malakas na suntok si Ota na hindi tumama. Pagsak si Ota at dinala siya sa ospital. Sa gym, pinag-usapan ni Yagi at Kamogawa ang tungkol sa hook ni Ozuma na napagtanto nila na kailangan ni Ippo na magsanay para makaiwas sa hook. Pagkatapos ay tinawag ni Kamogawa sina Takamura at Ippo sa ring. Ipinaliwanag ni Kamogawa kung gaano kalakas at kabilis ang hook ni Ozuma at kung paano ito kailangang iwasan ni Ippo. Nabigo siyang makaiwas sa mga hook ni Takamura, dito ay nagsimula siyang magsanay sa mga nakasabit na mga bar sa labas. An uppercut? Huh? Oh, why? Left, right, left. Lumipas ang mga araw, hanggang sa wakas ay naiwasan niya ang hook ni Takamura. Dang! Yeah, Ippo, now go! Mating ang araw ng laban, sa oras ng weigh-in ay nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap at dahil dito ay nalaman ni Ippo na mabait na tao si Ozuma. Pagdating sa bahay, tinanong niya ang kanyang ina kung pupunta siya sa kanyang laban, sumagot ito ng hindi dahil ayaw niyang makita si Ippo na nasasaktan. Pagkatapos kumain, matagumpay niyang nakompleto ang pagsasanay sa hanging bar para sa pag-iwas sa mga kawit.
Tumating ang gabi ng laban sa Korakuen Hall, ang parehong fighter ay pumasok sa ring. Sabay tunog ng bell, nagsimula na ang round 1. Sina Ippo at Ozuma ay parehong nag-charge at nagbitaw ng isang suntok bago umatras. Sinubukan ni Ippo na kontrahin ito, ngunit naiwasan din ito ni Ozuma. You dodged my left hook, too. This time to the body. Parehong nag-iwas ang dalawang boksingero sa bawat suntok hanggang sa kalaunan ay natama ni Ozuma si Ippo gamit ang kaliwang hook. The left. I don't have enough time. He is strong. Pagkalipas ng 8 segundo, handa na muli si Ippo na lumaban, sumugod si Ozuma na handang tapusin ang laban. Ang parehong mga boksingero ay bumalik sa kanilang mga corner. Humihingi ng paumanhin si Ippo sa pagbagsak kay Kamogawa, sinabi nito kay Ippo na ayos lang at gamitin ang kanilang game plan sa pagpasok ng round 2. Sa kabilang corner, sinabi ng coach ni Ozuma na hulihin si Ippo sa isang gilid. Hanggang sa nagsimula na ang ikalawang round, sinabi ni Kamogawa kay Ippo na kung siya ay masuntok, huwag magpakita na nasaktan siya. Nagmamadaling pumasok si Ozuma at naghagis ng mga suntok. Dito ay mas naging dikit na ang laban. Ipinagpatuloy ni Ippo at Ozuma ang pagpapalitan ng mga suntok, hanggang sa naalala ni Ippo na hindi siya dapat magpakita na nasasaktan siya. How did you... He's still coming at me. Dahil dito ay pumasok sa isip ni Ozuma na walang epekto ang mga suntok niya. It's not affecting me. Pero sa kabila noon ay nagawa pa ring makalamang ni Ozuma sa laban. Step away! He's finally down! Dahil sa tulong ni Kamogawa na sanisigawan siya, ay muling nakabangon si Ippo sa bilang ng 8. Tumapit si Ozuma kay Ippo at naghatid ng isang right hook na naiwasan ni Ippo. Pagsak si Ozuma pero nang marinig ang mga salita ng kanyang coach, naalala nito ang kanyang mga kasama sa gym. Pumangon siya sa bilang ng 8, muli silang nagpapalitan ng suntok. Kalaunan ay nakulong ni Ozuma si Ippo sa mga lubad at nagsimulang maghagis ng suntok. Amasan and everyone else, I'm gonna win for sure! Ippo Makanouchi! Inanunsyo ng referee na si Ippo ang panalo. Tumapit si Kamogawa at sinabi kay Ippo na nagawa niya ito tulad ng kanyang ginawa sa pagsasanay. Pumunta si Ippo kay Ozuma at nagpasalamat siya sa laban. Habang papalayo si Ozuma sa ring, pinalakpakan siya ng audience na ikinagulat ni Ozuma. Must really like him. Yeah, the crowd likes a good fighter. I know this was the Wait again. Hey, we're gonna get going. For you. Raise your hand in the air for the crowd. I did it! Nadismaya si Ozuma na natalo siya, ngunit sinabi niyang ito ay isang magandang laban at hindi siya mahihiyang sabihin sa asawa ni coach ang tungkol dito. Masaya si Yumizawa at ang kanyang barkada sa kinalabasan ng laban ni Ippo. Samantalang binati at pinagtawanan ng tatlo ang mukha ni Ippo.